Di ba? Ganun sila kawalang niya. Ganun lang yun. Okay, nakalive ba ba? Oo, nakalive ako. Sige na, bye-bye. Oo. Dami-dam, boss idol kita, magaling ka mag-terno. Terno. Oo. Casper, alam na, ginagamit lang pagkatao niya. Kain lang. Morning, sir. Right. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. So, ayun mga pre, no? Dito po si Norman Mangusin or Norman Gusgusin mga pre ay nakatanggap na po ng warrant of arrest, no? O, nakatanggap po ng warrant of arrest galing dito po kay syempre sa sinampang kaso po sa kanya, no? Ni Makagago, 'di ba? O sinampahan po sinampahan po siya ni Makagago ng cyber libel and syempre unjust vexation mga pre. Oo. Multiple counts po ito. Patay tayo dyan. Itong si Kulaong mga pre, patay na po. Patay na po itong si Kulaong. 'Di ba? As in, breaking news po ito mga pre Patay na po si Kulaong mga pre. Or yung tinatawag nilang FLM. Okay? Wala na po. Patay na. Ano po yung patay na sinasabi ko mamaya po malalaman po natin yan sa dulo ng video ito, no? Pero syempre bago tayo magtuloy-tuloy huwag kalimutang mag-like, share, subscribe mga pre. At eto na nga mga pre, no? Itong si Kulaong hinuli nga po ng PNP, no? Sinerve po sa kanya yung warrant of arrest. Bobo kasi itong si Kulaong Alam niyang may warrant na siya 'di ba? Bida-bida pa. At eto po mga pre, basahin po natin ito. May post po dito si Food Genius mga pre, no? Eto po, basahin po natin. PNP CIDG, ayan PNP CIDG NCR, arrest Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos after Paranaque RTC warrant, NAPOLCOM, LTO, and Supreme Court actions add to legal troubles. Ang dami kasing kinalaban ng taong ito mga pre, no? At eto pa, operatives of the Philippine National Police, Criminal Investigation and Detention Group, National Capital Region PNP CIDG have arrested Norman Mangusin, also known as online as Francis Leo Marcos, following the issuance of warrant of arrest by the Regional Trial Court of Paranaque City Branch 294 in connection with multiple counts. Ito na po yung sinasabi ko mga pre. Multiple counts of unjust vexation. Okay? So, ang unjust vexation mga pre, may bail naman po yan kasi karapatan po ni Norman Gusgusin kahit mukha siyang unggoy, no, na mag-bail. Diba? At ito pa, basahin po natin ito mga pre, no? Court records show that several criminal case numbers were filed charging Mangusin under Article 287 of the Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175 Cybercrime Prevention Act. The court fixed bail at 120,000 pesos for his temporary release. So yan, magkakaroon, ang bail po ay 120,000, no? So malaki-laking pera na po ito para sa atin, mga pre, no? Pero kay Norman Gusgusin, pukin ang ina, trilyonaryo daw to no? Ay baka manilang to sa kanya. At eto pa mga pre, no? Eto pa po, tingnan niyo po siya dito, naka-orange na po. Naka-orange na po dito
si Norman Gusgusen. Oh, pero bago po yan, meron pong post dito mga pre, si Food Genius. Okay? Bago po ito maaresto po, itong kupal na Norman Gusgusin na to, may post po si Food Genius. Ano po yung post niya? Ito po, update lang po, dumating na po yung steak na order ng ating bida sa Ginsadon. So, sa pagkakaintindi ko dito, ito yung warrant of arrest. And then, nasundan pa po ito ng post ni Food Genius. Nakalagay dito, yellow or orange. Ano sa tingin nyo? Pero kasi yung nakita natin dito, naka-orange eh. Yan yung napapala ng sobrang kayabangan ng wala na sa lugar. Yung magyayabang ka kahit hindi sa'yo, ipagyayabang mo at sasagasaan mo pa yung ibang tao. Ang daming kinalaban ng kutong lupang ito no? Oo, ang daming kinalaban. O ngayon, pukin ang ina mo ka, nahuli ka, kitang-kita ng buong mundo yung pagmumuka mo, yung pangit mong pagmumuka. Ayan. Kitang-kita na ng buong mundo dahil scammer kang pukin ang ina mo ka. Diba? Ayan po si Norman Gusgusen, arestado po. At hindi lang, ito po partida kaya makagago pa lang po ito. Na sinampa pa lang po ito ni makagago na kaso. Okay? Partida, marami pa po itong kinalaban. Nandyan pa yung tatay ni makagago, pamilya ni makagago, asawa ni makagago, pati yung bata na anak ni makagago. Dinamay, pukin ang ina mo ka, dami mong kinalabang hayop ka, kala mo naman untouchable ka. May unggoy bang untouchable? Ayan tuloy, mga pre, nahuli po ngayon, etong si Norman Gusgusen. Nakikita niyo po itong video ito? Ito po. Yan po yung tinatawag na The Last Supper. Diba? So, kasi dito sa video ito, pinatay po niya yung kanyang live. Okay? Kasi syempre, mapapahiya siya dun diba? Mapapahiya siya dun sa sarili niyang live. Arestuhin siya, sinurban siya ng warrant. Mapapahiya siya dun, mga pre. Ngayon, in-end niya yung live niya. Okay? Nag-end live po agad siya. Diba? Nag-end live po agad. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa video po, tingnan po muna natin, basahin po natin to, yung post ni Makagago. Anong sabi dito? Norman, bagay sa'yo kulay orange. Tapos sabay tawa. Sulit to. Kita nyo si Norman Gusgusen, problemado po. Ang tanong, ang ating bida na si Norman Gusgusen na isang trilyonaryo kuno, may pang-bail kaya to? Baka hindi pa po ito nakakapambudol kaya wala pang pang-bail. At ang tanong po dito, sino po yung tutulong sa kanya? Wala naman po itong pamilya. Diba? Talo na naman itong tao na to. Sino kaya yung tutulong sa kanya? Mukhang wala. Si Casper, aasahan mo, pukin ang ina. Nandyan lang yan si Casper dahil nakikinabang sa tira-tira mong pagkain. Diba? So, yun yung napala. Ito pa mga pre, para siyang tanga, kunyari may kausap. Kunyari lang yan may kausap, pero sa totoo po, wala po talagang kausap yan. Diba? Ito pa, anong sabi dito mga pre? Galing ko lang, ginago ko lang pala. Mga kahombre ko, post po ito na makagago Ginago ko lang pala mga kahombre ko, Norman ibahin mo ako sa lahat. Hindi mo ako kaya. Bail mo yan. Uulitin natin all year along. Hanggang sa makakuha ng hustisya ang mga OFW. Kasi, eto si Norman Gusgusen, makakapag-bail pa po talaga ito. Sa sinampa na kaso ni Makagago. Ay Makagago pa lang po yan Marami pa pong paparating na warrant of arrest dito sa hindot na to. Marami pa po. Abang-abangan po natin yan. Kung makapag-bail man siya dito, may susunod na namang warrant. Sunod-sunod po yan mga pre. Diba? Sunod-sunod po yan. At yun na nga mga pre, ito pa po yung isang video para siyang asong ulol dito na walang ligo. Inasar pa po ni Makagago at ayun dito, pusas yan, Norman. Pusas yan, Norman, Eto na, magkikita tayo. Diba? Kasi ito, sa pagkakaintindi ko po dito,
si Norman Gusgusin po, mayabang talaga, pero wala siyang maibubuga. Okay? Nasasabihin, oh, magkikita tayo sa 24, and then pag nandyan na yung date, okay, sasabihin, wala naman akong sinabing ganyan. Oh. Diba? O, buti nga sa'yo, Norman Gusgusin. O ngayon, bakit ko sinabing patay na po si Norman Mangusin? Or FLM? O, dito po magtatapos yung kanyang pambubudol at yung kanyang karir. Okay, kasi pag sinabi mong FLM or Norman Mangusin, budol po yan. Scammer po yan, puki ng inang yan. Diba? Kaya po, dito na po magtatapos. Oh, yung kanyang pambubudol, pang-i-scam, ha? Dito na po mamamatay. Patay na po. Dito pa lang, tutuldukan na natin. Patay na po si Norman Mangusin. Ano pong ibig sabihin? Hindi po mismo yung dugyot niyang katawan yung namatay, ha? Ibig po natin sabihin, yung kanyang pambubudol dito, yung kanyang pang-i-scam ay patay na. Mamamatay na. Nagsisimula na po ngayon. Naghihingalo na. Kaya po, itong si Norman Mangusin, mga pre, good luck na lang sa kanya. Sa sobrang kayabangan mo, ay sana mabuhay ka sa loob, ha? Ito pa po, mga pre, no? May video po akong ipapakita sa inyo kung saan binidyo po si Norman Mangusin, no? Kasi sa live ni Norman Mangusin, yung nakita natin doon is ano lang yung kumbaga yung sa live lang niya, tapos pinatay niya. Kasi mapapahiya siya doon eh. Ito po, may full video po dito sa ibang angulo naman ng camera. Panoorin po natin ang buo. I-send lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? Ayan, pinatay niya yung live niya kasi mapapahiya siya. Tapos tingnan niyo yung mga bodyguard niya, parang mga basang sisiw. Diba? Yan ba yung bodyguard? Okay lang yun, pagbabatukan ko lang yan eh. Si Casper, dahil sa sobrang nervyos, napainom. Diba? Napainom si Casper, puki ng ina mo ka, Casper. Ang ina, pag-umpugin ko kayo eh. At sino naman tong nakaputi? Nakutong lupang ito. Nakaganyan pa parang basang sisiw ang animal. Ha? Tapos ang yayabang nyo sa inyong mga live, puki ng ina nyo. Ha? Pagdating dyan, mga ulol pala kayo. Mga duwag pala kayo. Pagtatadyakan ko lang kayo eh. Okay. Parang saan yan? Bago pa po yun, ayanin pong basahan ko po kayo ng ano. Kita mo, sir? Kita mo? Operatiba ng CIBD. Si Casper, oy, imik naman Casper! Kayo po ba, ulitin ko po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng RTC Branch 294 Parañaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of RA 10175. Kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang tigo, o anuman ang inyong sabihin ay maaaring maging pabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili ng abogado at at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po ay may karapatan kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at Bastos talaga to si Norman Mangusin eh, no? Yung binabasahan ka, kung ano yung nilalaman ng papel na yan, kunyari may katawag-tawag ka, patang ina, dapat dito ginugulpi, no? Pakinggan nyo. Kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin po ay kumuha ng sarili ng doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at Pahiya si Norman. Kala ko ba maangas to? Ang ina ka. karapatan po. Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri
sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno, ng doktor. May kakayanan yan, trilyonaryo nga daw eh. Oh, sa utak niya, siya yung pinakamayaman. Pero sa utak po nating mga normal na tao, dumi lang siya ng puwet natin. Sorry po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po. Kayo po ay sasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, Ito po, basahin po. unjust vexation daw. Ay na, kunyari may kausap na attorney, oh, pero ang binagsakan pala nito, pau. Di ko po minamasama yung pau. Pero kasi, sa kaso ni Norman Gusgusin, trilyonaryo daw siya eh. Bakit ka magpapaw? At saka hindi ka tatanggapin sa pau kung trilyonaryo ka. Kung mayaman ka. Pero kung nagpawang puta. Sa Parañaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Mala hindi niya alam na amnesia agad, 'di ba? Oh, hindi mo alam. Sino bang kalaban mo? 'Di ba si Makagago? Andito ako sa Newport. Inaaresto na nila ako. Sasama ako ngayon. Hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Oh, yan yung last supper. Last supper yan. Yung kanilang mga yung kanilang mga bodyguard, oh. Parang mga naulol. Si Casper na ihina yata ito sa brief. Live na nila ako. Pwede bang kasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, Ay, Brad pa, oh. Wag mo na akong ipahiya. Pinapahiya ka ba? Tangina, pinapahiya ka ba ng PNP? Ginagampanan lang po nila yung kanilang trabaho. Hindi ka po dyan, hindi ka minumura-mura. Ha? Siniserve lang sa'yo ng maayos yung warrant. Paano pinapahiya? Pukin ang ina mo ka. Oh, Ako, pwede bang kasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. hindi. Kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Iramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasa ka ba? Kunin mo yung Oo, kailangan bilan nyo na ako rito. usasa na yan. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ko ha. Sa Parañaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Lalo dito. Andito na. May warrant, 120,000 yung bid, 12 counts of unjust vexation. Ano? Kayo nagsasabi. Paano to, attorney? Nandito. Nandito naman pala, tinitigilan pa kami. Tapos, Pwede po kayong kasuhan ng obstruction of justice sige, please. Sasabihin nyo, hindi nyo pa alam. Pinakawalan nyo kami mag-video, pero pwede pa lang mag-vlog. Pwede ba yun? Babag-vlog sa... Sir, sino daw pwede contact person dito? Sa office naman, sir. Sir, sa CIDGNCR na lang, sir, sa Kamkrami. Nakasaad yun. Bawat CIDGNCR. So, doon ako dadalhin sa CIDGNCR. Yes, sir. Ng Karami. Yun nga po. So, dadalhin daw ako sa CIDGNCR ng Karami. Ay, hindi ba sa ng process? Pag may warrant at meron po kami reliable knowledge. Doon daw ang office ng CIDGNCR sa Karami. Pwede namin pasukin. Wala makakapigil sa amin. Sir, yung warrant, sir, is all over the Philippines, sir. Nation daw, wait daw yung warrant. Maayos mo yung coordination namin with PNP. Kaya nga Yun nga po, maayos na. naman sa warrant yun. Oo. Pag may ganito operation at kailangan talaga i-video, we need to inform mo na si Paco. Oo. Kaya namin. Ganun po kasi yung process ng Paco. Opo, may process po. Pero yun nga po, may knowledge na po. At bibigay sa history na ito po, dito natin. Pwede mong malis. Sandali, attorney. Ano yan, pwede mong ano yan eh. Pwede mong... So, ayun mga pre, at tingnan natin kung si Norman Mangusin, mga pre, bastos talaga. At tingnan po natin dito sa kabila, mga pre, kung tingnan natin sa post ni Food Genius, Oo.
Alam ko may ano to eh. May live eh. Okay, wait lang ah. Tingnan natin mga pre ah. Kung nandito si Norman. Oh, eto. Eto na pala si Norman. Wait lang. Vlog. Lahat ng ilaw. Babag. Patuloy po nagtutulungan. Daw, di ko man gamitin sa kawalan po ang mga pasok. Ito na. Ito na mga pre ha. Papakita ko po sa inyo ha. Nagkaharap na po etong si Norman Gusgusin at si Makagago. Okay? Check natin yung ano. Lagay natin dito. Para klaro po. Ayan. Okay. Nandito din po yung asawa po ni Makagago na talagang binastos po nitong Norman Mangusin na to. Okay? Yari ka ngayon, boy. Ito na. Ayan, panoorin po natin yung video ito. Kita mo si Norman dyan? Parang ano siya, parang basang sisiw na, alam mo yung parang burat na ano, walang hugas. Tas nahuli. Okay. Ito na. Palakihin lang natin. Ayan. Okay, tuloy natin mga pre. Passport niya, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang birthday. Sana ko ipa-cancel na po natin ang passport niya. Nanawagan din siguro kami sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Alam na po natin na yung kanyang birth certificate. Ngayon, nandyan po si Makagago. Nakakahiya ka dyan, Norman, no? Oo. Wala kang pamilya, wala kang ano dyan, wala kang kakampi. Paano kasi lahat ng dumikit sa'yo, sinisira mo yung buhay? Ha? Merong pinagkuhanan. Sana po imbestigahan po ninyo. Kasi po, hindi ko maaaring ganito eh. Bumibili lang po tayo ng birth certificate para gamitin sa kawalang yan. Magkakaroon ng second identity. Ang masakit pa, ulitin ko, ginagamit pa niya ang apelidong Marcos. Pati si Madam Imelda Marcos, ginagamit pa niya sa vlog niya. May utang pa rin daw, di umano ang first family sa kanya. Lahat na talaga ng kawalang yan, nasabi na nito tao to. Sa 10 sinabi niya, 11 ang mali. So again, we are doing this for the Filipino people. And papasalamat kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tumulong. This is not just the job of the NAPOLCOM. It's not just the job of the Philippine National. Lahat po ng gobyerno ay tumulong dito. At patuloy pong nagtutulungan para mainto at matigil na po itong kalokohan ni Norman Mangusin. If I may, I want to recognize the presence of MG. Ano? Hindi ka makapalag dyan, Norman! Hindi ka makapalag! Pumalag ka! Pukin ng ina! Palag ba? Norman Mangusin! Ang ina nito. Ayan, parang parang Pepe, hindi makapagsalita. Yung pong arrest niya sa pulong, yung pong siya at ang pamilya niya ang siyang binastos, which led to the issuance of the warrant of arrest in Parañaque. Maybe MG, maybe you could give us a few words. Magandang araw. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Maraming po salamat, Commissioner Ralph at sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga homework ko at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ng Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap Kasi daming binudol nitong OFW, scammer to eh. ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan. Minura ng misis ni Makagago si Mangusin. Puntang ina mo daw, Mangusin! Ayan. Hindi lang marinig sa pero yung niya, balik natin ha. Usap na ako. Tingnan niya yung bibig po ng misis po ni Makagago. Hanap tayo ng ibang hanap tayo ng ibang view, okay? I-zoom natin yung speech ni Makagago. I-zoom natin. Okay? I-zoom natin mga pre. Dito lang tayo muna mag-focus. Ayan. Ayan. Focusan po natin yan ha. Ayan. Ay. Okay. Tuloy po natin. Itong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo.
Wait lang, hindi nakita, men. Wait lang. Ayan. Ayan, oh. Nakatikim ng mura si, si Norman Gusgusin, You Oh. guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo. Totoong mandarambong yan, kriminal. Di ba putang ina mo yun, yung nakalagay doon? Sinabi ko na yan sa inyo. Yung labas sa bunganga ng misis ni Makagago. Internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dinilig ako at ang aking mga kahobre. Kasi usually tinatawanan na itong, tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy, Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million, 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to. Sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimonial sa mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami na nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dinilig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek na kanila. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami. Kahit sinabi rin, former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW. Huwag kayong O yun pa pala, may kaso ka pa kay Manny Pacquiao. Naku, mamamatay ka sa kulungan mangusin eh. Bakit? Tad-tad ka ng kaso eh. Ang magiging tirahan mo, kulungan. papaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang mo ito ng laban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon mo yan makukulong. Kasi literal na hindi ko tatantanan yan dahil napakaraming taong nilarantado yan. Lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko. At lalo, sa akin okay lang. Influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer. Pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Oo, ang baho mo. Tingnan sa personal. Ang baho mo. Hinayupak ka. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede pala yan. yung unjust fixation ganyan Sorry sa po. media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yung unjust fixation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importante Pinahiya. Paano pinahiya? Ikaw yung scammer. Ikaw yung namahiya. ayaw mo palang mapahiya. Ayaw mo palang mapahiya, di ba? Oh. Ayaw mo palang mapahiya. Huwag kang mangi-scam. Huwag kang manloloko ng mga OFW, di ba? Huwag mo silang lulukuhin. Thank you. Satisfied. Thank you sa video ito. Oh, Norman, ang baho mong pangit mo daw. Tuloy natin. tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dalang. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Naghanap ng dalaw. Putang ina yan. Manny, yung pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Samahan po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Sasama. Maganda po ito kung dalawin ni Manny Pacquiao, ano? Napakaganda nito. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen Guzman of ABS-CBN. Hello, Joe. Okay. Sir, wala na po bang gusto sabihin po sa Sir, like last statement lang po, para ma-depensahan niyo po yung Sir, sige. Baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang Wala dito, durog si Norman dito, pre. gusto niyong sabihin? Sige, okay na, sir. Ako po, lahat ko na binibintang nila. Natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat. Ito. I-zoom naman natin kay Norman Gusgusin. Okay?
Sa kanya naman natin focus yung video. Okay? Hindi ko na paghandaan sorry Hindi ko na paghandaan yung pero i-focus po natin sa kanya. Okay. Tingnan natin kung ano yung isasagot ng trilyonaryong baliw. Kahit walang pera, sinasabi na trilyonaryo daw siya. Sige. Dyan. At nakapit ho ko dyan. Ngayon yung laban namin ni mga gago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So unjust fixation lang po ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Sa mga kaso kasing ganyan, ginagamitan ng ganito, utak. Ikaw wala kang utak, banat ka ng banat, di ka nag-iisip. Si makagago, may totoong lawyer yan, maraming lawyer yan. Ikaw, wala ka nun. Tangina, kaya mauuna ka talaga, bobo. Hindi ka pinahiya sa buong Pilipinas, yun yung proseso. Scammer ka. Ang ginagawa ng PNP is para for awareness lang, na mag-iingat kayo sa taong ito, dahil scammer ito. Budol ito. Hindi yan pamamahiya sa'yo. Ang ina mo. Yung sinasabi ng marami ko, inis naman, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rating show ako gawin nagmura kay ganito. Iyak, normal. Umiyak ka na. Hindi maganda. Huwag kang umiyak. Tanga ka. Iyak. Ano natin, ayusin natin tong Dapat nakapokus lang. Gumagalaw-galaw yung camera eh. Huwag ka daw mahiya, tanga ka daw kasi. Wait lang. Ayusin lang natin mga pre. Okay. Yan, para ganahan naman tayong manood dito. Okay, tuloy. Show ako gawin nagmura kay ganito. Merong dahilan mo yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak. Tanga ka. Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang, pinahiyan niyo buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, ito yung warrant mo. Deserve mo yan, deserve. Pako mo, uting na sa'yo. Sinamay-damay ka kayo, hampas mo pa. Grabe, no? Dapat lang sa'yo yan, mangusin kasi tangina, ang dami mong ginagong tao no? Ngayon, oras mo na. Good luck. Questions. Again, I congratulate the whole Philippine National Police. Sobrang alam mo, buong Pilipinas nagbubuli. Clarification, Commissioner. Kasi nga pinagmamalaki niya, unjust fixation lang, nilalang niya. That is bailable. Paano kung nakalaya yan? Anong gagawin? Antay pa siya. Daming kaso, di ba? Di kami napapagod. Kanina, nagkasama rin natin na si ADP sa ating opisina. Nagkasama mga kaso inainat sa kanya. Pati nga ako Di ba, tinawag niya akong letter K. Tinawag niya akong letter S. Ako mismo, magpa-file ang complaint yung mga sandakakbak na OFW na nag-text sa akin, na nandyan din sa labas. Hindi yantayin niya lahat ng kaso niya. Magsawa siya sa lahat. Di ba? Pati siguro si Asek na kaninaw. Pare, nanawagan na ako dito. Inarita ka na rin naman nito tao to. Magsama-sama na tayo dito. Dito na natin itong kalokohan nito tao to. Thank you, sir. Sir Jude Veneracion. Hindi ka po, sorry. Sorry ka po. Kay Sir Makagal. Sir, sorry. Sir, kasi unjust vexation po yung pinaso niyo po sa kanya. Kanina, ang dami niyo po mga binabanggit na problema sa OFW, ganyan. Pero ano po ba yung pinakaugat? Bakit unjust vexation po? Unjust vexation kasi literal na Natayan tayo ni Mang Gusing. Hello. Yes, so unjust fixation kasi yun lang ang binigay niya at ginawa niyang problema sa akin. Okay? Pero libel yun ay marami pang susunod. Maraming OFW, tulad ng sinabi ko na kay Commissioner at syempre kay Yusek, na maraming OFW ang gusto magkaso, kaso nahihirapan sila dahil wala silang kakayanan. And at the same time, uuwi sila dito for only that reason, hindi worth it. Siyempre, mawawalan sila ng pangkabuhayan, so paano sila magkakaso? Kaya in this case, ako lang ang nagkaso ng unjust fixation kasi yun lang naman ang ginawa niya sa akin. Tulad ng sinasabi ko sa mga videos ko. Yan ang totoo. So even him, sinasabi niya sa akin na kinasuhan kita ng kung ano-ano, kinasuhan niya ako pang grade 2 na kaso. Legit. Ako daw, yung fake page na si Bujinyo. So ayan, alam niyo na, nakakatawa, di ba? Hindi ako yun. Sabi niya, ang ikinasa niya sa akin, ako daw, at kami daw ay cyber criminal. Ayun, bahala na po kayo mag-judge, at ako daw, at syempre, tama yun, kung sinabi niya siya yung una nagkaso sa Isabela. Ang nangyari doon, na-dismiss. So, pinaswa ko din sa dito. Parang niya, thank you. Thank you, sir. Another question from Sir June Encarnacion. Abenarasyon? Yes.
Nakalive pa naman tayo. Nakasipa. Durog si Norman dito mga pre, pinagtatawanan na lang. Yung sinasabing di kalibre. Di kalibre! Saan banda? Sir, paano ba tumatakbo yung modus? Kanyo, sabi nyo kanina, after nung mabalitaan na na-arrest siya, may mga reklamo nakarating sa inyo. Ano po yung takbo ng reklamo at ano ang nirereklamo sa kanya? Particular. John Banarasyon po. Pasensya ka na, sir. No problem, sir. Total, chill naman tayo dito. Hindi, pag po yung hindi kita nasasagot kasi classified yung ibang mga lakad namin. Okay lang, sir. But anyway, sir, ganito po. Hindi lang naman nung mahuli siya. Marami pang mga cases na scam. Long case yata yun. Scam, unjust vexation, yun po ang mga kaso niya. Na, ano. Paano po siya nakakapasok Istapan. ng direkto? Ano, paano niya inigan? Di ba madalas siya? Yeah. I didn't have the time kasi na manood ng mga vlog na mga ganyan. Oh. Pero based on the yung briefing sa akin po ng investigators namin, yung anti-fraud unit ang may hawak po ng kasong ito, is nakukumbinsi nilang magbigay ng pera through Paymaya and GCash. Mga sa abroad po yun. Yan ba yung under the guise na mag-humanitarian tao? Parang ano? Yung humanitarian help. O ikaw nag-iagi ba kami? Example. Namin ko si Yan nung during the pandemic. No? So ang pinapalabas niya kasi is pandemic hero siya. No? At ang ano niya is nagtumutulong sa mga tao, alam niyo naman yan, di ba, mula sa optikada o hanggang sa ayuda, hanggang sa kung ano man ang bigas, talabasa. No? So ang mga OFWs natin, yung kagustuhan nila na tumulong sa mga kababayan natin na alam naman natin na marami pa rin naghihirap sa natin, mga Pilipinos, sa kagustuhan nilang tumulong, naiinganyo sila dito sa kay Mangusin kasi nga parang may asukal kung sa yung pananalita niya makakainganyo na ang ano niya is tumulong talaga. But again, we are urging yung mga OFWs, at kung sino man yung mga nandito sa atin na since nagsasabi, maraming nag-message kay Sir Kalinisan, sa aming director na sila ay naloko, hindi po yan mag-materialize kung hindi po sila magre-reklamo. So we are urging those that were called by him to come right our office para po ma-assist namin sila. Andyan po ang anti-fraud, andito ang aming director, at pati aming CR kung sakali man na dumulog kayo sa amin, ay willing po kami i-assist namin kayo para may palanin yung mga reklamo. Thank you, sir. Hindi mo komentuhin si aming Ibis, si... So, yun lang yung video. Satisfied ako sa video ito kasi wala eh. No? Walang kalaban-laban si Norman pangit, hampas lupa. Ayan na, hindi lang po yan. Marami pa po. Ito simula pa lang po ng problema ni Norman Mangusin. Marami pa pong magkakaso sa kanya. Ako, hindi ko na nga alam kung sino-sino pa eh. May Manny Pacquiao, may misis ni Makagago, pamilya, o ano pa. O lahat po magkakaso sa kanya eh. Diba? Kahit nga siguro langaw na nakadapo sa balat ni Norman Mangusin eh, no? Magsasampa din ng kaso dahil ang baho daw ni Norman. Oo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga pre, patay na po ang isang Norman Mangusin at FLM. Bakit? Yung kanyang pambubudol dito na po matitigil at mamamatay. Yun po yun. Kaya rest in peace kay Norman Mangusin. Okay? At also known as FLM. Rest in peace sa'yo. Sana mamahinga ka na. Ha? Hindi ko po pinagdadasal yung buhay ng tao. Okay? Kasi masama po yun. Siyempre, yung kanyang ginagawa sa kapwa, yun po talaga yung mamamahinga. May Diyos po tayo eh. May takot din po ako sa Diyos. Siyempre, di ba? Ayoko namang ipagdasal na mamatay ka. Hindi po tayo ganun. Pero, good luck na lang sa'yo, Norman. Okay? So, syempre, yun na lang muna yung ating video ngayon, mga pre. At yun na nga, no? Bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin, mga pre. At yun na nga, no? Meron po tayong dyan, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Eh sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan, at para dyan po tayo magsama-sama, mga pre. At kung gusto nyo ng mga ganitong content, ayan i-share natin ang video ito. No, para syempre matapik din po natin ang pangit na mukhang burat yung muka. Na Norman Gusgusin. So hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po, kita-kits po sa susunod. Magandang araw po sa iyo lahat. Yeah, yeah.